Hello at welcome sa ating usapan for today. Aalamin natin ang isang, bagong paraan para maintindihan ang panalangin at malalaman natin kung paano ito pwedeng maging isa sa pinaka-espesyal na parte ng araw natin. Sige nga, isipin mo muna, sino ba ang best friend mo? Ano yung mga bagay na kinukwento nyo sa isa't isa? Siguro yung mga sikreto nyo, di ba? O kaya mga jokes na kayo lang ang nakakaintindi? Minsan masayang kwentuhan, minsan naman yung mga malulungkot na moments, di ba? Lahat yan, sinishare nyo. Well, alam mo ba, ganyan na ganyan din daw pala ang panalangin ayon sa ating sinusuri. Para ka lang daw nagbubukas ng puso mo sa Diyos, na parang nakikipag-usap ka lang sa isang kaibigan. Ganun kasimple. Isang usapan kung saan, pwede mong sabihin ang lahat-lahat. Okay, so unahin natin itong unang bahagi, ang pagkilala sa kanya bilang ating forever friend. Diba? Ating alamin kung paano yung pinakamakapangyarihan sa lahat ay siya ring pinakamaalaga sa atin. Okay, isipin mo to ha. Itong kaibigan na to, sobrang lakas niya. As in, hawak niya ang mga mundo. At siya ang namamahala sa buong-buong universe. Wow, di ba? Ang galing. Pero, ito yung pinaka-amazing na part. Kahit gaano pa siya kalakas, sinasabi dito na importante sa kanya ang bawat detalye ng buhay mo. Walang masyadong maliit para sa kanya. Mula sa alaga mong aso hanggang dun sa nakuha mong star sa quiz nyo sa school, lahat yan importante sa kanya. Sabi pa nga dito, di ba, walang kahit anong saya o lungkot o kahit yung galos mo sa tuhod ang hindi niya napapansin. Para sa kanya, kasing halaga ka ng mga bituin sa langit. Ganun ka espesyal. So kung ang panalangin pala ay parang pakikipag-chat sa best friend mo, paano ba tayo magkakaroon ng, isang magandang usapan sa kanya? Well, may ilang simpleng tips dito sa ating pinag-aaralan. Alam mo, hindi naman daw kailangan ng mga malalalim o magagarbong salita eh. Ang kailangan lang ay, una, maging totoo ka. Sabihin mo talaga yung kailangan mo. Pangalawa, magtiwala ka na nakikinig siya. At pangatlo, maging mabait at mapagpatawad ka rin sa iba, di ba? Kasi yun din naman ang gusto nating mangyari sa atin. Itong pagtitiwala na to, yan yung tinatawag nating pananampalataya o faith. Parang ganito lang yan eh. Parang alam mong may sorpresa sa'yo ang parents mo kahit hindi mo pa nakikita. Nagtitiwala ka lang. Ganon din sa kanya. Tiwala ka lang na naririnig ka niya at ibibigay niya kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Okay, so bakit nga ba importante ang lahat ng to? Bakit mahalaga na kausapin natin siya? Kasi ayon sa ating sinusuri, itong pakikipagkaibigan na to parang nagbibigay sa'yo ng superpower, isang espesyal na klase ng lakas. Parang may 200 kang pwedeng piliin, di ba? Sa isang banda, kapag hindi ka nananalangin, parang feeling mo, nag-iisa ka, medyo madilim, at madaling malito. Pero sa kabilang banda, kapag kausap mo siya, doon mo mararamdaman yung connection, yung liwanag at yung lakas para gawin ang tama. Kaya sa madaling salita, ang panalangin para siyang power-up sa isang laro. Nagbibigay sa'yo ng comfort at saya, kapayapaan ng isip, at yung lakas para labanan ng tukso. Tinutulungan ka niya sa mga homework mo, sa mga gawain sa bahay, at syempre, mas nagiging close ka sa kanya. Pero teka lang, di ba ang totoong pagkakaibigan, hindi lang yan puro hingi? Siyempre, kailangan din nating magpasalamat. At yan mismo ang susunod nating titingnan. Sinasabi dito na ang panalangin, hindi yan parang isang shopping list lang na mga gusto mo. Dapat para din siyang isang thank you list para sa lahat ng mga blessings na natatanggap mo. Kaya yung pagpapasalamat natin, yung pagsasabi kung gaano siya kabuti at kagaling, dapat natural na parte yan ng masayang kwentuhan natin sa Kanya. Tama, kasi ang pakikipag-usap sa Diyos, hindi yan dapat parang isang boring na homework na kailangan mo lang tapusin. Dapat masaya, parang kumakanta ka ng paborito mong kanta, yung nagpapasaya talaga ng puso mo. At heto pa, siguro ito na yung pinakamagandang balita sa lahat. Alam mo ba na itong kaibigan na to, available siya 24/7. Hindi mo kailangang magpa-appointment para lang makausap siya dahil itong usapan na to, panghabang buhay. Ibig sabihin, pwede mo siyang kausapin kahit saan, kahit kailan. Kasama mo man ang pamilya mo o kahit mag-isa ka lang sa kwarto mo. Habang gumagawa ka ng homework, kahit nasa gitna ka pa ng kalye o habang naglalaro,
Laging bukas ang linya para sa kanya. Walang wrong time para kumuusap sa kanya. So, laging mong tandaan to ha, lahat yung mga gusto mo, yung mga saya mo, yung mga lungkot mo, mga worries, at kahit yung mga kinatatakutan mo, pwede mong dalin lahat yan sa kanya. Hindi raw siya mabibigatan at hinding-hindi siya mapapagod na makinig sa'yo ever. Kaya, bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyong ang tanong na to. Ano kayang isang bagay ang gusto mong ikwento sa iyong kaibigan ngayon? Ano man yan, maliit man o malaki. Tandaan mo, ang iyong pinakadakilang kaibigan ay laging-laging handang makinig.